Network Entertainment. Hello! Wacky Didu. Galing tayo sa it's the same recording day as last week's episode. So kung napakinggan niyo yung last episode. Pasigaw na si Red Bull. Pasigaw na talaga si Red Bull. May mukha na si Andre na hindi na niya alam yung gagawin niya sa akin. Kasi ako seriously, let's try to make this cake, Paul. Pero let's try to make it a bit fun, pare. I wasn't having it. Puta, dinidekembe matambo niya lang lahat ng mga layups ko. Red, let's make it a bit light. For sure yung mga comments dyan, par. Di na pinapasya talaga ni Red si Andre. Wala na akong pakialam eh. Naging medyo serious talk show eh. So ngayon, in the spirit of democracy, dahil ako yung pumili ng huling topic, which is corruption sa gobyerno, ang pinili ni Andren ay, ano? Robots. Robots. Hindi ko alam, mecha guy ka ba? Gen 1 Transformers, ano pa ba? RoboCop 1, 2, and 3. Defender ako ng RoboCop 3. Pinanood mo yung remake? Yes, I also liked it. I liked it. Okay. Ang main... Actually, may mga tao nga na parang it wasn't a bad remake. Yeah, because it was like 6 out of 10 siya for me. Eh. Ganun? Yeah, it's not as violent. Eh. Kasi yung mga... medyo brutal yung R18 yung original. This was like fucking yung PG-13. dismember siya. Yung sinotgun siya ng solid. Gets namin, guys. Gets namin. Wala na siyang working parts. Oo. At gagawin siyang robot. Tsaka medyo depressing yung story na yun eh. Yung RoboCop. Yes, and parang satire siya about the police and like fucking American culture. Pero it all flew over my head anong bata ako. Dati maangas lang siyang revenge robot lang siya. Hindi ko alam, tungkol pala siya sa capitalism. Pero yung bagong RoboCop, may baril pa rin siya. Yeah. Or yung kamay niya yung naging cannon. Hindi, baril pa rin. Basically, it kept all... Tas a bit of satire din. Kasi ang pumili ng armor niya yung mga police and meron silang focus group na mas magugustuhan yung bata yung armor na ganito, na ganyan. So ginawa nilang parang modern. Yeah. So I liked it. Ang main complaint... Pero same pa rin na storya na tipong family... Not like ang problema nga talaga. Kaya 6 out of 10. Hindi ganun ka-gruesome yung death niya kumpara sa original. So tinanggal nila yung gore? Yeah. Basically, mafia death siya eh. Sumakay siya sa kotse, sumabog. Tapos di natin nakita kung... Tapos nag-cut Hindi siya sinotgun? Hindi. Sumabog lang yung kotse. Baduy. Baduy nga eh. Pero may mga magagandang parts. Like may part doon na kayakap niya yung anak niya. Tapos, Daddy, let me see your human parts. Kago ang natira lang putay ulo niya, yung lungs niya, tapos kamay niya. Tapos nandun lang yung anak niya. Give me a hug. Narinig niya yung heartbeat, yung lungs niya. Grabe, sobrang... May mga parts na they got a bit more creative with it eh. Kasi PG-13 siya. So yeah. Yun yung itim, di ba? Yeah. So counted ba? May... Okay, let's explain that after this. Unnecessary. OBB. Okay. Ito yung first time na ako yung nag-introduce ng unnecessary OBB. Ganun ba? The first time. Ayoko. So guys, ito na. Ang totoong unnecessary OBB. And we're back. Hindi na. Na-void na yung una mong OBB. Hindi yun yung totoong OBB. Okay. So, counted ba si RoboCop Yes. na robot? Kasi hindi siya robot Technically, cyborg siya eh. Oo nga eh. Pero he's called RoboCop, hindi pero cyborg. parang Karate Kid. Tawag siyang Karate Kid, pero nagko-kung fu siya. Hindi kasi lahat ng... Joke lang. Yeah, di lahat. Nakalimutan ko kung paano. Di lahat kasi ng Chinese marunong nagko-kung fu. Anong ginagawa mo? I forgot the Karate. karate. Bulit na ito eh. Sorry. Okay. So, basta may cybernetic parts. That's why sobrang ganda marod ng mga robots as a kid. Kasi dude yung... Pero cyborg siya. Cyborg nga siya. Pero may cybernetic parts siya. Like, Kaya nga siya cyborg. oo. Pero yun nga, does that make you a robot? Are cyborgs robots? Parang Or are they basically part robot?
ito yung plot ng Bicentennial Man eh. Oo nga, tao ba siya o hindi? Oo. Oo. Pero nung give up niya yung lifespan niya, tao siya. Oo. Yun yung naging, which is I think still, it's kind of bullshit. So, ito yung maangas sa RoboCop. Ah. So, ang tinatawag siyang robot na mga gumawa sa kanya. So, spoiler alert, eventually, evil pala yung gumawa sa kanya. So, may program siya. So, ang classic thing na, di mo ako mababaril, RoboCop. Nandito yung program sa... meron akong ano... In the end, in-override niya yung program ng niya. human side Ng niya. human side What? niya. Anong part to? Ganda. Yeah, this is the new RoboCop. Okay. That's why I didn't get why people didn't like this. Ang angas ng part na yun na binaril niya gamit ng human side niya. Like, shit! Gasting na to. Oo nga. Maangas nga yun. Maangas nga yun. Yeah. Pero maraming kaya nga yung akin, parang kung cyborg ka, hindi ka whole robot. Yes. You're part robot. So I guess robot ka pa rin. I think, for example, let's... or subset siya ng robot. I think that's why they called him RoboCop. I forgot what movie was Kasi this. part cop, part robot. Because he was... yeah, RoboCop. Tama. Because he was more machine na at that point. Eh. So I think if you're more machine than man na, Robot ka. you're a robot, yes. Yun yung that makes sense. That's why they called him a robot. Eh. So magbibigay ako ng mga listahan ng cyborg. Sige. Tapos sabihin mo kung robot siya. Dito, sa bago nating segment, robot o cyborg. O cyborg. Yes. Okay. Si Raiden from Metal Gear Solid Revengeance, pare. So, how did Raiden got fucked up again dun sa 2 ba yun? Meron siyang di ba, may virus yata siya. So, kailangan niyang i-keep up with cybernetics yung body. So, nalaro ko yung Revengeance. So, which is maangas, by the way. Dude, fuck yung unang part doon, yung may new metal na tumutugtog, tapos umaakit ka ng missile. Sabi ko. Tapos sa dulo, ang kalaban mo, sinlice and dice mo yung senator, pare. Ayun ang maganda sa MGS eh. Yung final boss ng MGS2, which is kalaban ni Raiden, yung presidente. Tapos yung sa Revengeance, yung senator. Di ba? So, yung isang... What a dream, pare. Ito, hindi a classic thing yung nilalaro naming Revengeance. Sigaw kami ng sigaw yung part na may new metal. Tapos hinati niya sa dalawa yung missile. Tapos yung girlfriend lang yung nakasama ng guy like... Hindi ko matanda to scene na to. Ha? Ang tagal na lang. Yung mga tropa, hindi mo naalala yung hinati niya sa dalawa yung missile. Ang dami niya hinati, pare. That's the main mechanic. MGS4 yata to eh. Hindi yata sa Revengeance to eh. Ang mechanic ng Revengeance, kung ipinari mo, di ba, pwede mo siyang i-slice. Pwede mo siyang... Merong point in time na gagamitin mo yung analog stick na sobrang i-slice mo na solid. Tapos kukunin mo yung spine nung machine para i-replenish yung shit mo. Parang ganun. They should make another one. Dude, ni-remake nila yung 3. Umalis na pala si Kojima. Hindi, pero ni-remake nila yung games eh. Kasi yung Konami na lang ginagawa ngayon, nag-remake ng games. So, I saw yung parts ni... Raiden is more robot na at that point. Yung buong kasi katawan, parang, ulo na lang niya eh. Parang di nga yung buong ulo niya kasi yung jaw niya. Cybernetic na eh. Pero nung umabot siya sa MGS4, nadudurog na siya nun eh. Diba? Well, kailangan natin i-put up yung main character na si Snake. Oo nga naman. Kumbaga hindi mo ko pwedeng i-outdo kasi in-outdo mo na ako ng MGS2 eh. Yung sa one si Fox, yun, yung sunod ko si Gray Fox. Si Deep Throat. Di ba yun yung niya? You just call me Deep Throat. Tapos lahat ng tao parang, what the fuck? Bakit yun yung inisip niyang call sign? Gray Fox? Like, nandun kami noon as kids, like, fuck. Para doon mo nakita may sense of humor na si Kojima. Ginagago na niya yung kahit yung mga seryosong character. I think he's more human. Kasi alam ko nakasuit lang siya. Yung suit lang niya eh. So hindi siya cyborg. Oo. Meron lang siyang exosuit. Yes, like yung sa Hobbs and Shaw, yung final boss doon, si Idris Elba. Yes, yun din. Cyborg ba siya? Hindi. O robot? Naka-cybernetic suit lang siya eh. Hindi. Yung parts niya, di ba? May parts siya. Di ba parang may part na parang tinutune niya yung sarili niyang arm? I think yun yung classic case na he's more human than robot. Yes. So cyborg Yes. siya. May implants lang siya eh. Like sa Cyberpunk, are you more... Like, I've played Cyber. I finished it. Pwede mo nga ipalitan yung burat mo doon, alam ko. Pwede mong palakihan. Pero, I think mas robot ka. Power fantasy lang Cyberpunk eh. Dude, sobrang dali niya eh. Oo nga eh. Ako parang tinry ko i-crank up yung difficulty. Tinutulog ko lang sila lahat eh. Tapos ako parang, where's the fun in this? It's power fantasy. If you're just walking through everyone. Like ako nga like, naka-hard na to. Nasa gitna na ako ng game.
siguro magdi-difficulty spike na. Hindi. Wala. Puta, dinudurog ko lang. Dinudurog mo na. Kahit yung final boss sobrang... Si Atom Smasher. Wala ko yun. Oh, yun. Si Atom Smasher. More robot siya. Oo. Sobrang inuna niya, di ba? Ano yun? He's more metal than... Man. Hindi, may tawag din. May tawag sa kanya na... I think you put more chrome, pare, di ba? Like si Johnny Silverhand, nung nasa game na yun, I think he's more human. Kasi may Isang silver hand lang silver siya. hand lang siya. So, ikaw ba, what were your favorite robot movies growing up? robot movies? Kahit na ano. Oh, man. Kahit ba ang Iron Giant? Yes. Oo. Maganda siya pero for a completely different thing. Pero kunwari kung sasabihin mo sa akin kung like robot na talagang suntukan, whatever. Not growing up, pero Pacific Rim was really good. Yung una, putang ina, no? Yung may dala siyang barko. Oy, fuck yeah, dude. Sobrang, ang ayoko lang sa Pacific Rim is that ang dami nilang hinipe na robot, tas dalawa lang yung maangas. Dalawa lang yung ginamit nila. Kasi may, di ba, may parang... Yung Russian, yung Chinese, tas yung US. May Australian, di ba? Australian ba yun or UK? Meron, yung mabilis. UK. Yung maraming binatong kasi yung Australian may pouch Tapos yung kangaroo lang siya. Pilalabas na isang robot na maliit. Tapos upakan yung ano. Hindi. Gago. Yung merong isa, di ba dalawa-dalawa? Yung pilot. Meron isa yung tatlo. Meron Yung tatlo sila. Tapos namatay lang sila Tapos sa dulo si Gypsy Danger lang lahat ng... Actually, mas maganda sana kung like, kunwari nga tapos may nakita sila, may Philippines robot na lumabas. Tapos may sumigaw, doon pala napunta yung flood control. Tapos mabait pala siya. So, ang favorite ko doon, ang kulang lang sa Pacific Rim, this is just me being stupid, is kulang sa wrestling moves, pare. Walang Generman suplex. Di ba? Kung may Trinity doon, dude, wala. Best movie Pero, ever. I think, sino ba to? Dahil pala sinama natin si James Idol Martinez. Very mecha guy yun. Tapos, sabi niya, meron type of mecha na very clunky yung galawan. And heavy siya. And parang in its own genre siya. Kasi 'di ba may mga type na kunwari alam mo yung Iron-Blooded Orphans? No. Gundam. Parang yung isa ayun medyo ano siya. So one off siya na Gundam. Parang I think 1 season lang or 2 seasons. Iron-Blooded Orphans. Baka siya talaga. Tapos ang thing nila ron is yung bida gumagamit siya ng way to control a robot na delikado kasi hinuhook up niya yung buong katawan niya. So pero mas magaling siya gumalaw. Yung iba pinapilot. So mas clunky yung iba. Parang ganoon. So parang ganoon yun. Pero yun nga, nabibigay mo yung buhay mo, mamat. Like by the end of season 1, hindi na siya nakakalakad. Kini-carry around na lang siya ng mga tao. Parang ganoon. Panoorin mo doon, sobrang dali lang niya panoorin. Yes. Wala siyang masyadong shit. Tapos yun yung point. Parang I think sa Pacific Rim, ang beauty of it is pinapakita ng mga tao na mahirap siyang i-pilot, na kailangan nilang i-train. So, hindi siya masyadong mobile para mag-German suplex ng, I guess. Pero, meron naman na parang sinugod siya ng isang kaiju tapos inanon niya parang close line. Pwede parang sinap niya tapos binato niya, di ba? Parang ganun. Pero maangas nga kung kunwari. A 3D? Dalawa sila. Yun din ako bitin Kasi sa dulong fight, nag-release ng EMP yung isang kaiju. Yeah. So, na-disconnect lahat. Tapos, we only have one analog robot. So, isa na lang yung robot na gumagana. Yun nga which is nakakabitin dun sa pangalawang. Parang to detract lang a bit. Like yung unang Godzilla, the one with Bryan Cranston, which was false advertising, by the way. Kasi spoiler alert, namatay siya sa start ng movie. Sobrang bad trip ako nun. Tapos, ano yung maling ginawa nila sa Godzilla yung una? Ano? Nag-focus sila sa drama ng tao other than the monster fights. Like, may isang part yung magsasapakan na si Godzilla, tapos yung random kaiju. Pagkasapak nila, nag-cut to yung school ng girl. Dude, munti ako na iba to yung popcorn. As in, dude, sobrang worst movie ever yung unang Godzilla. Yung si Aaron Taylor Johnson, nandun? Basta si Bryan Cranston. Ken Watanabe? Yes. Medyo. When I watch a monster or a robot movie,
Ayoko. Gusto mo nakafocus dun. Ako din. Oo, like puta yung Godzilla. Siguro lagyan mo ng human parts pero okay Hindi, lang. hindi O yung- 80% ng movie. Yung Sorry. King Kong, ginawa din nila yun, yung nandun yung bata na nagsasign. Baka ako si King Kong, gagawin ko lang. Parang parang, King Kong, ang bait niya. Pero yung Godzilla versus King Kong. That's where they got it right. Kasi nilabas sila si Mecha Dude, Godzilla sa dulo. barely walang plot yun eh. Dude, nag-upakan na sila. Hindi, sa nakakatawa ba, parang multiple laban. Yung unang laban, nasa barko si King Kong, tapos nasa dagat Which si Godzilla. may advantage si Godzilla. Yeah, Tapos yung nung basta sa jungle or something, mas advantage si King Kong. Si King Kong, Tapos sa dulo, si Godzilla. hindi nila ni-resolve kasi dumating si Mecha Godzilla. Oo, Tapos tama. tinuunwan nila. Tama. Tapos nakakuha pa ng axe nun si Kong. So, yeah. Doon ba yun? Doon ba yun? Oo. Yeah. Parang ganun. Tapos Pero alam parang, ko, may suplex dun eh. may suplex doon. Tapos binugahan niya ng laser down the throat yung isang ano eh. So, Hindi ko pa napapanood yung bago. Yung Godzilla X Kong, nag-collab sila. sakto lang. Ganun. It's, alam mo yung, Pero di ba may mga kalaban silang ibang King Kong din? Doon yung escalation eh. Okay, tinalo na namin yung baddie na monster. Ay, may pamilya pala, like race pala to ng monster. So, kakalabanan na natin yung buong race nila. So, don't expect deep, like, yung parang Godzilla -1, napanood mo? Yun yung sinasabi din dapat panoorin ko daw. Because, Monster you know daw talaga siya. Yeah, he's an asshole. Pero pinaglalaroan niya yung mga ito barko. yung Godzilla na gusto ko. Yes. Were you a fan of Transformers? Gen 1? Sakto lang. Hindi sobrang So, intense. ako rin, hindi rin ako intense. Pero nung first time ko nakita mag-transform si Devastator. Yung malaki. Oo, like, kasi may mga iba't ibang robot na yung first transformation, Constructicons. Tapos, putang ina, like, Nag-assemble sila. sabi ni Megatron, Devastator, assemble? Ganun. Okay ba yung Megatron? Di ko alam. Parang di ata ganun yung... Sa Michael Bay lang ata ganun yung boss niya. Yeah. Kaya ko si Megatron. Starscream, pare. Okay, paano? Megatron! Yeah, the John Cubes aren't here yet, Megatron! Inano niya, Mark diba? Hamill kasi eh. So, Inano niya, tawag doon, binitray niya si Megatron. parati naman ginagawa ni Starscream. Yun yung shit niya eh, no? Pero kaya lang hindi siya pinapatay ni Megatron kasi magaling si Starscream. Talaga ba? Oh, dude. Like, siya yung top na jet fighter nila. Second in command, si tawag Starscream. doon si Soundwave. GB ang GB. ma-transform. Like, akala ko may alam na ako sa Transformers. Hindi. Kung kausap ko siya, dude, as in, Saka nawawa. marami rin siyang toys na transform. Meron siyang unopened na parang, ano yung transformer na planeta? Meron Si siyang- Omega Supreme ata yun. Hindi. Something like that. Oo. Basta, Oo. meron siyang shit na unopened eh. hindi pa niya ito binubuksan. Yes. I think mabebenta niya yun ng malaki. Hindi mo nagustuhan yung Michael Bay? Here. Ako nagustuhan ko yung... I would say, papanoorin ko siya dahil gusto ko makakita ng mga robot na nagusuntukan. At si Megan Fox. Prime Megan Fox? Dalawang Transformers lang siya eh. Dude, Pero totoo nga, Prime Megan Fox. Dude, nung nakita Yung una, yung grabe. naglilinis siya ng motor. Hindi. First of Tama. all, who washes, sino naghuhugas ng motor ng ganito? Ng ganito. Na nakaputang, nakita yung, Naka-shorts. tapos nakakita yung asshole niya. Tsaka yung inayos niya yung kotse ni, Tapos naka-top lang siya. Like, damn, Michael Bay, you know what you're doing. puta. Ang problema ko lang talaga, it's not that. It's the design ng robots. They look too sharp. Kasi na-used ako Hindi siya parang Gen 1 na blocky. Oo. Tsaka ang daming pa nagka-transform sila. Ang Ang daming daming... nangyayari. Parang... Bakit nag-flip yung nung part na to? Hindi naman kailangan. Parang ganun. It's such a fucking parang pang ADHD na putang ina. Lahat, Tingnan mo lahat. Mukhang fidget spinner yung buong robot bigla eh. Tangina. Pero story-wise, it's faithful naman to the card. Like, napanood mo yung Transformers 1? Yung namatay si Optimus Prime. No, yung prequel. Basically, kung paano Hindi ko. nag-away si... Kasi best friends sila dati sa Cybertron. It's always like that, di ba? Parang X-Men. Oh, it's always like that, di Hindi ba? ko alam na ganun yung story. Yeah. So, worker bots silang dalawa. Tapos... So nag-revolution sila. Oo. Well, basically, blah, blah, blah. Optimus wanted the peaceful way out. So X-Men nga lang. Sobrang... Teka na, check ko, nag-record pa tayo. Nag-record pa tayo. Pero I gusto ko yung, like, again, to detract a bit, yung mga origin story. Ano yung mga favorite origin story mo?
Wolverine, I think, is sa mga pinakamagandang origin stories ng superhero. Fuck. 'Di ba? Kasi two-parter siya eh. Yes. Na matagal One na would- pala siyang mutant. Tapos meron siyang healing factor. Tapos dahil may healing factor siya, ginawa siyang prime candidate to be experimented on. Oo, na-solve. And gawin siyang weapon Yeah. X. So yung, kung ikaw ay, ako mahilig ako sa Wolverine, I think isa sa mga, there's not a lot of like solo Wolverine stories na talagang that stands out. Na hindi tulad ng, I guess, I mean meron na, pero hindi tulad ng Batman, na putang dami magandang story ng Batman. Pero Weapon X, ganda. Ganda rin ng art. So, luma na yun eh. Kaya kung di ako milig sa lumang art. Okay. Maganda. Weapon X. So, I think Wolverine. Ano bang origin story na maganda? Spider-Man kasi ang basic eh. No? Pero yun nga yung gusto ko, yung mga tragic. Yung X-Men maganda. Yeah, yung mga tragic, like, why they became villains eh. Like, kunwari si Magneto. Yung origin Holocaust, story. ano siya? Oo, tapos yung Experiment. yung long-term storytelling, Red. Ano? Si Kevin Bacon na kontrabida nun. Kasi hindi pa niya sanay yung magnetic powers niya, di ba? Move this coin. Pinapagawa niya yung coin. Oo. Minove niya through his head, pare. Nung huli, I want you to move away from the... Puta! Pinasok niya eh, no? Dude, sisigaw sana ako kasama ng girlfriend ko, pero wala akong girlfriend nun. Akala ko para, teka, girlfriend ka. Kaya sumigaw na lang ako mag-isa. So, Sa ano yun? X-Men First Class. I think so, yes. I think, yeah. May cameo pa nga doon si Wolverine na yung nire-recruit nila. Tapos di. Fuck off, sabi niya. Yeah. Pero yung sa robots, balik tayo doon sa robots. Gusto ko rin kasi na robot. Naalala mo si Cyber Kuro-chan, pare? Hindi. So, Sino yun? it's a... Invento mo na ba yun? Hindi. Nasa ABC5 siya dati. Na dub. Voiced by Ogie Alcacid. Oh. For some reason. And yeah. Kasi it taps into your boyhood thing. Na, Ano ba siya? robot na cat. Cyber Kuro-chan. Puta. Parang Samurai Pizza Cats. Napanood mo yan? Hindi, ano yan? Hindi. Puta. So it's like yung mga cheap cartoons nun, it's about like cats who run a Yung pizza. robot Kuro-chan, Oo. parang slice of life lang siya. O hindi? Yes, it's o may mga battle. Meron. Okay. So meron. Meron. Alam mo yung ninja robots Tangina, ano to? sa Cartoon Network dati. Tapos sobrang weird niya kasi hindi ko alam kung American, pero dub lang yun napanood ko sa kanya. Tapos parang ang kwento is may tatlong pilots na may robot. Tapos may isang weird na robot na bigla na lang, kunwari, at the time of need na kailangan nilang maratalo na sila, bilang darating yung robot na yun. Tapos i-confuse siya sa one of the three robots. Tangina. Tapos lalakas yung kung sino man yung finusan yung robot. Parang ganun. Ninja robots yung pangalan. Hindi, iba pa ito yung fucking Power Extreme. Ayun. Oh, Ano yun, cyborg o robot? Centurions. Kasi suit lang yun eh. Na nga. kinakabit-kabit. Oo nga. Diba? Yeah. Ayun, medyo maangas yun. Ang pinaka natawa ko is means yung guy na ang expertise niya is dagat. Hindi siya nakakasali parate. So minsan kasi dagat siya eh. So kailangan lahat ng episodes i-decide nila na hindi may tubig para kasali naman si ano. Oh, so lumulubog tong submarine. Pero lahat ng kalaban natin nasa volcano eh. Hindi. May tubig dyan. Oh, may tubig, may underwater lake doon sa volcano. Alam ko meron siyang amphibious na suit eh. Kapag kunwari may kalabas walang tubig, saling kit-kit siya doon na, may suit ako na amphibious. Parang ganong klase. Tapos lahat ng names nila elemental. Parang si Ace McCloud. Parang ganun yung pangalan ng pilot eh. Something like that. Si Jake 2-0, pare. Parang si Jake 2-0? I'm pretty sure mas magandang pangalan pa yung kaya sa actual. Feeling ko actual niya is parang water guy. Parang water snake, ganyan-ganyan or something. Si Carbon Dioxide. Parang Jake Water Snake. Parang ganun lang yung pangalan niya. Tapos yung Earth guy is parang Johnny Rockhold. Parang ganun. Something like that. So, robot. Parang si Johnny Blaze, the Ghost Rider. Tangina. Diba? Teka, robot, sorry. Robots. Ah. So, technically, are cars robots? Hindi. Hindi.
Pinapilot siya. Hindi, kasi like kunwari SWAT cats. Isn't the fucking Hindi. jet plane a Hindi robot? naman pwede, iba na yun. Kung isasama mo lahat, pati yung mga, pati Top Gun, robot na rin, di ba? Nang ilan to. Hindi pwede yun. may robot sa SWAT cats. Meron ba? The Metallic Cats. Cyborg pare. yun, cyborg. Hindi, robot sila. Kasi based sila sa... Hindi, mga tao sila dati. May origin story yun. Yeah, eh. based siya sa... Ano yung crime, partners in crime na mag-asawa? Bonnie and Clyde. Yes, doon sila binase. Kasi pagkatapos silang tadtadin ng police, may isang... May doktor na... Binuhay sila. Oh, The Metallic Cats. The Metallic Cats, pare. Gusto ko yung SWAT cats kasi yung mga weapons nila hindi nakakapatay. Meron silang cement machine gun. Pare. Alam mo ba Don't yun? you hate that? Yeah, don't you hate that, man? Ako gusto ko siya. Like, kunwari si Batman, like, wala ka bang baril, Batman? Hindi. Nakaka... Meron akong gel na pumuputok. Pero, Tapos for some reason, hindi siya nakakapatay. Nakasira siya ng pader. Hindi siya nakakapatay. hindi siya... Di ba? So pag naglaro ka ng Arkham, yung Arkham series, di ba may gel? Tapos pwede mong gawing trap. Tapos pang-disable din ng tao. Again. At yung other function niya is pag may pader na kailangan mo sirain. Tapos for some reason, hindi siya mamamatay. Okay, Plot armor. alam ko pinag-usapan na natin. Pero, can you remind me? Na? So, sa Arkham, I played Arkham. So, may part doon na may rockets, tapos sumasabog yung mga kotse. Oh, yun nga eh. Paano hindi namamatay yung mga tao doon sa loob ng Ano kotse? siya? Tawag doon. Para ka ba? Hindi siya rocket. Siya yung tinitira ng rocket. Ay, hindi nga rocket May ba? rocket doon. Ang alam ko, ito, kapag sinagasaan mo ng Batmobile yung mga tao, hindi sila na, bago sila masagasaan, na-electrocute sila, tapos tumatalsik sila. So parang may EMP. Tapos yung rocket na pinatitira mo ng mga tangke, alam ko nakaka-disable lang. Kulang na lang, di ba, sumaba yung kotse. Tapos may makikita kang eject seat, tapos may nagpa-parachute paalis. Yan ba yung gusto mo Oh, niya? may ganun, parang, ano ba yun? Sa Spider-Man game, alam ko pag may hinulog kang tao, na-web sila eh. Parang automatically. I think this is the PS1 one or PS2. Kung ano man Yeah. yun. Ay, Ganun. no. Nakakatawa, ay sorry. Hindi, sige, go. Like si Superman, like yung mga lesser known. Villains niya. Sino? Gag-invento to. Hindi, Dapat doon may bago Superman. hindi pa. May streaming na eh. Ganda. Sige, papanoorin ko. Ang ganda, Andrew. Naiyak ako. So, Kahit di ako Superman. may robots dito. Si Mr. Terrific. Grabe daw yung Meron mga siyang robots. T-spheres. Oh. Oo, mga bola na Nakita parang ko drone. Nakita ko nga yung fight scene. Yung angas ng fight scene Oo, na to. maganda. May superpowers ba siya? Wala. Alam ko matalino bilis lang. niya Alam eh. ko matalino lang siya. Okay. Tapos marami lang siyang gadgets. Oo. Yes. Hindi ako sure kung ano pang iba. Kung ano. I think he's just terrific, pare. Ang weird kasi ng pangalan niya eh. Mr. Terrific. Tapos ang superpower niya, matalino siya. Kasi feeling ko parang pinaro din lang, or kung sino man nauna sa kanilang dalawa, sino nauna, si Mr. Fantastic or si Mr. Terrific. Tapos pareha silang matalino. So is... Doon lang siya naging maangas, ever. Si Mr. Terrific. Kasi hindi siya popular DC. Hindi siya talaga. As in, minsan nga nakakalimutan mo siya na parang, ha? DC ba to? Akala ko Marvel to eh. Parang ganun yung... So, may robot dito eh. Like gusto ko kasi fan Sino? ako ni Brainiac. Oh. So, Hindi man robot si Brainiac eh. alien, dude. Alien siya. Na may fucking robot suit. Ganun ba? Alam ba yung itsura niya sa DC one, yung Justice League? What does he look like there? Wala si Brainiac nun. Si Darkseid lang. Oh, Darkseid lang. God damn. Yung sunod yata yung dapat Brainiac yung... Pero hindi natuloy kasi everybody hated that movie, I guess. Alam mo, it wasn't that bad. I haven't watched it eh. So, Yung Snyder Cut was kind of long, pero it wasn't that bad. Yeah. so, di pa natin napag-uusapan. Sino? Isa sa mga favorite robot movies ko. Ano? The Terminator franchise, pare. Again, robot? Hindi siya cyber. Robot siya. Oo nga, Straight no? up robot. Straight up robot nga naman siya. Nakakatawa eh kasi, Terminator 2. one, napanood mo yung one? Oo, pero hindi sobrang siya iba yung memorable. vibes ng one. na Iba, to, iba. Mas horror movie yung one. Para siyang slasher eh. Oh, yung one. Hinahunting sila eh, di ba? Tsaka yung 2 parang... Buddy cop. It's a buddy cop movie. Feeling ko nangyari kang nga kasi dun. Kasi sa Terminator 1, sumikat si Arnold. Yes. So sa 2, sige gawin natin siyang bida. Parang ganun. Tapos protectionan niya yung... Sa 2 ba yung... Si Connor. Sa 2 ba yung naka-thumbs up siya habang... Namatay. Yes, spoiler, Namatay. yes. Kaya naman. Counted pa bang spoiler in Terminator 2? Okay, so explain ko lang yung Terminator timeline. This is what I know. So,
Si Sarah, Lahat ba? Pinanood mo? so, 1, 2, 3. Judgment Day. Judgment Day is 3. Hindi, 2 ang Terminator Judgment Day. 3, yung may T-3000, yung girl na robot. Yung girl na robot. It's unbelievable ba yan? Inuupakan si Arnold ng robot. Parating ang kalaban nila some sort of like robot na nakapag-shapeshift. Parang yun yung Kasi I forget the names, kahit yung remake na matanda na si Arnold. Ay, yung may Mexican Terminator, pare. Basically, ano lang siya. Terminator 2 lang siya na mas matanda si Arnold. So, perfect nga yung casting. Nakaswerte si Arnold eh. Like, ano yung gusto niyong, anong peg niya din? Dapat robotic yung acting niya. Ay, meron akong guy pa. Hindi na niya kailangan mag-effort. Oo nga eh, di ba? Yun ang ano niya. Yun ang kanyang, parang ano, parang nung kinas nila tawag doon, si Eddie Redmayne kilala mo si Eddie Redmayne? Sa Harry Potter na Fantastic Beasts. Parang hindi na niya iniba yung acting niya sa previous acting niya, which is si Stephen Hawking siya. I mean, hindi dahil baldado syempre nung nagsimula yung Stephen Hawking movie, hindi pa siya baldado, di ba? Pero there are actors who are like that. Like, they're just playing themselves. Seth Rogen. Yun yung gusto kong, Seth Rogen, Jack Nicholson, Adam Sandler. Sino yung si Morgan Freeman? He's He's the himself same all the wise time. black dude. Every fucking... All the time. Walang iba. Yeah. Yung iba lang yung stature niya. Like, ito, presidente siya. Si God siya. Nasa kulungan siya. Pero it's the same guy. Balik tayo sa Terminator. Paano nila nagawa yung shot na yun? Yung fucking yung fire truck, yung gumanon. Alam ko nag-flip talaga. Kasi wala namang CG dati. Tangina, ano? Ginanon, di ba sa Batman may ganon din? Nang sa The Dark Knight. Tangina, ang Yun, bangs. practical yun. Kasi Christopher Nolan eh. Okay. So si Christopher Nolan hindi siya gumagamit ng CG. Di ba? Alam mo yung Interstellar? Yes. Di ba yung simula nun, may cornfield? Yes, cornfield siya. Totoong cornfield siya. I would think so. Pero kailangan nilang gawin yung cornfield. Kasi wala ata silang mahanap na farm na willing magpasagasa ng mga corn. Mga ganong klase. Oy, kikitain namin from here? So, yun nga daw ang nangyari. Parang, ewan ko totoo to pero sabi nila sobrang anal daw ni Nolan about it. Nagtanim daw sila ng corn to do that scene. Tapos binenta daw nila yung corn pagkatapos. Fucking insane, pare. Hindi ko alam Sana kung totoo yan. Kasi pero, he seems like one of those directors na nagagawin niya yun eh. Tangin ang hirap katrabaho nito. CGI na lang na. No. Hindi. This is not my vision. Dito yung vision ko. Gawa tayo ng CGI Gotham City. Hindi, gamitin natin Chicago. Balik lang tayo dun sa Terminator 2 Red. Bakit? Walang CGI sa fucking movie na yan. Meron yung liquid na Okay, robot. but sabi mo, wala kasing CGI. Hindi, pero hindi nila kaya yung realistic na fire truck na nag-flip. Actually, kung panoorin mo ulit yung scene na yun, I watched it recently. It doesn't look as cool as it did nung bata. Nung pinanood ko sa HBO, takot ako dun sa robot na yun. Kasi paano mo siya papatayin, pre? Gawa siya sa tubig. Liquid siya. Hinagis nga dyan. Ang favorite part ko dun yung may anvil. Tapos yung inuuntog na lang niya sa ulo ni Arnold hanggang sa kita mo na yung robot. Yung robot eye niya. Angas. Oo. May part nga dun na may parang grenade launcher yung girl, tapos tumama sa center niya, yung sumabog siya. Practical effects lang yun, pare. Yung ulo niya yun nandun, tapos yung, fuck, dude. Hindi ko paano siguro, Practical yun, practical. I saw it's a behind the scenes weird thing about it. practical effects. Gagamit tayo totoong granada. Hindi yung, red naman eh. Sabi ng stunt director, hindi, practical eh. So, may movie nga na to, yung, it's called Milo and Otis. It's about, it's a children's movie, old children's movie, 1930s pa. About, friends sila ng cat at ng dog. So, ito wala pang CGI nito. So, may scene doon na mahuhulog yung aso at pusa doon sa waterfall. Hinulog nila? Like, dude, may mga backup cats sila. Like, mga... Hindi nga. Dude, di ako nagpipira doon. Wala nga. Paano Kailan nila ba itong movie na to? 1930s, I think. Like, sobrang luma. Naguhulog lang sila ng mga aso? I don't mean to laugh. Kasi it's so horrible eh. Like, to make this heartwarming movie, ilang mga stunt cats. Ng proseso yun. Pare, cinema, pare. Naguhulog talaga may aso, pare. Merong movie recently sa MMFF Oro.
Yung tungkol sa gold mining sa isang probinsya, whatever. Tapos may scene lang doon na nagkakatay sila ng aso. Tapos sabi niya, totoong aso daw yung kinatay nila. That's rough. Oo. Kahit nga, pinakita? Tinakita. Oh, shit. This is gonna be a bit of controversy. Hindi, talagang dami nagalit. Fuck. Kasi ako parang, what the fuck? Yeah, Ba't pinapakita itong aso na to na nililitsyon? Oh. Diba? Parang ganun. So, kaya nga na-cancel like yung, nanood ka ng Midsommar. Hindi. So- Mukha ba ako na ng Midsommar? Takot ka nga sa putang inang... Diba ano yun? Sequel ng The Shining. Hindi siya sequel inspired by The Shining. Ang daming shots. Sabi mo kaya sequel ng The Shining hindi ko yun. sinabing sequel siya ng Sabi The mo Shining. kailangan ko panoorin yung The Shining bago Ay, panoorin hindi. yung It's Midsommar. inspired by The Shining. Yung shots, yung mga Pares na steadicam. parehas. Oo. Yung mga steadicam shots. So, ang dami. So, may part dun sa Midsommar na kinat nila kasi may director's commentary about may papatayin silang aso, pusa, kabayo, at manok. Kasi it's a weird culty shit eh. Okay. Like, isa-slit nila yung throat, tapos pupunta sa ground yung blood nila to fertilize the earth. So, kinat na yun kasi they knew it was gonna be a problem. So, Akala ko hindi na CGI. Ha? Hindi na CGI. I would think na medyo out of place kasi Ano ba siya? Kasi, maganda- kasi nga homage siya sa lumang movie. oh, or- tas yeah, and sa Midsommar, if you watch it, it's all Si Florence Pugh to, di ba? oo. Hello everyone! Ako po si Baus Rufo, ang host ng podcast na Kaya Pa Ba? Ang pinakabagong talk show kung saan tinatanong namin kung kaya pa nga ba talaga? No, it's an interview show featuring my favorite content creators, celebrities, or just my favorite taga-benta ng turon. Who knows? Go listen to it now on Apple Podcast and Spotify. A24 shit. Di ba? Parating, hindi kayo manggagaya. Homage to. Di ba? Daya. O nga, like kunwari magjo-joke ako ng joke ni Red. Hindi, homage to. Homage to. Kasi binayaran namin yung rights. Oo. So, tungkol ba sa robot yun, Andren? Well, binabalik ko sa Terminator, ayaw mo eh. Ano ba mga robot? Hindi lang naman robot mo. Like mga series. Man. AI, napanood mo AI? Oo nga. Nakaka-depress yun. Oo nga eh. Yung hinahanap niya yung nanay niya. Hindi, tas yung never ma-replicate, he's dead! He's dead! I'm looking at this thing that reminds me of his face. Nalala mo yun? Sobrang accurate. Sobrang... Gusto mo yung AI na? Hindi, pinit ko siya bata kasi akala ko movie siya about cool robots. Oo nga, hindi. Hindi existential Tapos bullshit. binubuli siya. Sinahanap niya, Sinubukan niya siya ilunod dun sa tubig, sa swimming pool. nahanap niya yung... Yung fairy godmother niya na make me into a real boy. Pero yung fairy godmother na yan, parang part lang siya ng... ng perya. Oo. Tapos nakatingin lang siya for... Parang nabigyan lang siya ng false hope. Yes. And if it ended there, it would have been perfect. Pero tinuloy pa nila. Yung last... Ano bang ending? Nag-reunite ba sila? Hindi, di ba? I forgot the ending. Parang ang ending is parang inano siya eh. Tinerminate yata siya. He got terminated. Pero yung pagkapatay niya is binigyan siya ng parang happy memory na Yes, I remember. na nag-reunite sila ng nanay. Still very miserable. Hindi, kasi nung bata ako, like, inisip ko, tangin ang ganda nitong action movie tungkol sa robot. Wala. Tapos meron siyang mga companion na robots na nauhuli lang, pinapatay. Yung mga basurang robots na yung mga... First Row. Hindi naman First Si Jude Row. Law. Si Jude Law. Si Pokpok Robot. Pokpok Robot. Naalala mo pala yung AI eh. Dude, tumayo nga yung balahibo ko nang sinabi mo yung quote. So, parang takin na nito, ba't alam na mo yung AI? Dude, it won. I think Steven Spielberg yata? Hindi, it was both Steven Spielberg and Kubrick nag-direct. Hindi nga. Oo. Paano Tapos nangyari? makikita mo yung parts na, yung kay Kubrick talaga daw. Tapos yung parts na kay Stephen King talaga. Naawa ako kay Haley Joel Osment ng sobra. Kasi hinahanap niya lang talaga yung nanay niya eh. Tapos parang hopeful lang siya na para, sige, daling ka namin sa fairy godmother kasi siya yung nagtutupad. Tapos tangin na sobrang basura lang pala yung fairy godmother. Alam mo, weirdly enough, the CGI, you still see it's bad. Pero for 2001, pare. May CJ ba doon? Oh! Sabakan kita. Yung mga robots na inuhuli. Hindi, pero pwede practical yan eh. Hindi ba? Dude. Basta bagay. Pero, let's just say, kapanahon niya, Lord, pag around Matrix, Lord of the Rings,
maganda na yung CGI nun eh. May ways na to make it Yeah. realistic. Yeah. Alam mo yun? Di ba? Eh, putang inang shit. Grabe, ang dami ko naalala bigla. Naalala ko yung pinubuli siya na parang, oh, may tawag sa kanila, di ba? Orga, tsaka something like that. Tapos binubuli siya ng bata. Tapos parang nahulog yata na sa swimming pool. Oo. Tapos Tas di di siya siya nalulunod. Oo. May part doon yung mga kids, di ba, bully? Yung mga kids, fuck, that's fucked up, bro. Tapos doon siya, ano ba siya? Niligaw ba siya? Ba't ba siya nawala? Yung tatay ayaw sa kanya or something like that? Both of them, yung nanay yung pinakamay ayaw sa kanya. Hindi, gusto siya ng nanay. Nung umpisa, ayaw talaga siya nung umpisa. Di ba siya gusto ng nanay? Yung tatay ngayon nagdala sa kanya eh. Doon sa household na yun eh. In the thought na baka ma-cheer up yung asawa, hindi. Di ba? So, Ito pala, sorry. It would be, dahil nga biniring up mo yung AI, nalaro, it's one of my favorite pandemic games na nilaro ko. I know that. Detroit Become, Become Human. Human, pare. Classic Grabe. thing na, okay, what makes a human, what makes a... Exactly. Yeah. Pero ang ganda niya eh. It's well executed. Hindi, ang wild dun is merong detective na robot na ang trabaho niya is i-investigate yung mga errant na robots na nagiging, may tawag sila, may term sila, nag-go rogue, parang ganong klase. Tapos, ano siya, di ba? Kapag sentient sila na robots. So, meron silang device doon sa gameplay na, meron silang device doon sa lore na sometimes yung robots, nag-go sila out of their programming because they've made a decision na because influence naman. Like, kunwari, yung isa, ay, tumatay yung balahibo. Di ba tatlong main character? Alam mo, baka. Tatlong main character. Yung isang main character, ano siya, yaya robot siya. Tapos, inaalagaan niya yung anak. Kasi parang may isang guy doon na namatay na ng asawa. So, yung anak nila, hindi niya maalagaan. So, kumuha siya ng yaya robot. Tapos, pero inaabuso nila. Parang kupal yung tatay. Lasenggo, ganyang klase. So, yun yung unang character mo na nag-go rogue yata. So, papakita mo na parang, ito yung programming ko. Ito, mag-serve ako, magluto ako, papakainin ko yung ganyan-ganyan. Gagawin mo yung mga usual service na, yung usual programming mo. Tapos may choice na, hindi, tatakas ako. Tapos parang sobrang hirap gawin yung choice na yun. As in, sa static yung screen, ganun. Kasi lumalayo ka na sa programming mo, naging sentient ka na, di ba? Yun yung the way they presented kung paano siya mag-go rogue is so nice. Tapos, ito yung plot twist, pare. Gusto mo ng plot twist naman. Hindi, kasi fuck, I watched it nila yung dulo na eh, nung nilaro. Alam mo yung plot twist? Ano? Alam mo yung plot twist sa dulo, pare. Ano? So, lahat ng robots na to, for some reason, they're communicating. And meron silang parang haven na pinupuntahan na hinahanap nila lahat. So, ang goal nung magyaya is, daling ko to para safe. Daling ko sila doon para safe. Parang ganyan, di ba? So, yung conflict mo parang, pupunta ako doon, may dala akong human na alaga ako. Parang ganong klase. Pagdating mo doon, meron isang section ng area na maraming robot na kamukha ng anak. Tapos yung pala, robot pala yung anak, pare. Tangina. Oh my God! So parang noong una hindi ko magets. Pero, ang masaklap nun, hindi ako magaling maglaro. Oh yeah, I was part of this. I-rewind mo na lang, pare. May save state. Hindi. Kasi ang first playthrough daw dapat is lahat ng choices mo, you have to stick with it. Hindi mo pwedeng i-rewind. So may mga times minsan na parang nabobobo ako na parang, ba't di ako makapunta rito bilang mamaya binaril lang sa ng pulis yung ano. Kasi for those of you may mga 2 a.m. mo nilalaro to, nakailong ka. Pandemic, Tapos, yung mag-ina, namatay lang sila dahil it was a very linear thing na go that way, tas na-misinterpret ko na, ba't ako pupunta dun? Dun yung mga kalaban. Which is mali pala. Pumunta ako sa complete opposite direction, tas namatay lang silang dalawa. Yung ending ko parang isa lang ata yung nabuhay sa kanila. Yung pulis lang ata. Namatay ata sila lahat. Parang ganun.
Holy shit. Ganda. Pangit yung ano. Pero yeah, Detroit Become Human. A must play, pare. Tas ano siya, technically narrative game lang siya. So, hindi siya masyadong mahirap laruin unless bobo ka like ako. So, yeah. Yung ending na nakuha ko was very bad. Kasi parang may mga, I think, 21 different endings yun or something. Parang yung sa The Prestige, yung twist pala nun, ilang beses na pala siya namatay doon sa fucking... Yung ni-reveal kung ilan yung mga Oo. nandun sa loob ng... Ang di ko magets. Ito yung sinabi mo rin ito. Kasi lasing ka na rin nun eh. Hindi. Putang ina. Ano Bakit to? si David Bowie, si Tesla? Hindi. May sinabi kang weird shit dito. May sinabi ako na 'di ba kambal si Christian Bale? Kambal sila the whole time. Ang theory ko ever since bago niyo akong i-correct, akala ko nagpa-clone lang siya kay Tesla once. Hindi nga siya Tapos pumunta doon eh. Pumunta siya doon, nakita sila. Pero hindi siya pinapasok sa lab. Nakita sila. Pero hindi siya pinapasok sa lab. Kaya nga hinahanap ni Christian Bale. Kaya hinahanap ni... Sino ba yung naghahanap kanino? Putang ina. Si Hugh Jackman. Si Hugh Jackman. Kaya niya hinahanap si Christian Bale. Kaya niya hinahanap si Tesla kasi may machine siya na ginawa para kay Christian Bale. Di ba hinusundan niya yung diary niya? Kaya ako, ang theory ko, hindi talaga siya kambal. Naghanap siya ng clone niya. Nagpa-clone siya once. Before nangyari yun, parang niya nagawa yung mga tricks, yung The Disappearing Man. Before niya nahanap yung guy na yun. Nahanap na niya maaga. Wala kwenta. It's a bloody double. Sabi na, it's a bloody double. It's a bloody double. No, it's not. Ang wild dude, alam ko magkambal tayo, pero wag naman natin i-sex yung mga ibang asawa natin. Gago, ang unnecessary doon for me. Yung, pwede mo naman i-confide sa asawa mo Oo. na dalawa kayo. Oo. Hindi yung tipong, do you love me now? Now I don't. Oo Parang, nga eh. ano ba? Putang Pero ina naman, pre. pero bakit- What's another person? Para magandang exposition. Oh, fuck! Oh, fuck! Kasi kambal sila. Oo nga eh. Live for both of us yung sinabi. Oh, kasi kambal sila. Hindi sila kambal. Clone nga sila. Ay, nainis yung mga, si Roy, nainis sa akin. Hindi sila hindi ba dahil... Alam mo, dude, burat na burat ako kay Roy at election nun. Kung Dude, inuunahan nila eh. Nakakainis eh. Buti na lang napanood ko na to. Kung hindi ko pa to napapanood, mag-walkout ako. Hindi, On the spot. to be fair, hindi naman nila gagawin yung ganong klaseng commentary Pag hindi mo napanood. pag di mo napanood. Pero kasi ako, parang, sige, ang taga hindi napanood yung The Prestige. Tapos sila parang, inuunahan nila yung mga shit. Tapos ako parang, pero for the longest time, akala ko talaga, pumunta siya kay Tesla, tapos naisip niya, kuklone. Kasi para sa akin, mas ambitious si Hugh Jackman. Oo nga. Tsaka technically, mas Magaling siya. Hindi, mas banu siya kay Christian Bale. Magaling siya mag-design ng tricks si Hindi, Christian maganda Bale. siya. Parang, Magaling lang siya mag-present. yes, kung bagay sa stand-up, mas magaling siya mag-deliver, which is Oo. the most important thing. Eh. Hindi naman. Pero, Oh. ito. Si Hugh Jackman, yung, ang magaling siya mag-present, magaling siyang Boka, charismatic siya. Pero yung design ng tricks niya, basic. Oh. Si Christian Bale, kung baga nung nakita niya si Tesla, hindi ko kailangan ng multiple clones para gawin tong clone mo lang ako once, okay na ako. Si Hugh Jackman, dahil kulang nga siya sa finesse of trick design. Gets naman, gets Di ba? Kaya nga ako parang, hindi ba ganun? Pero yung part nga na yun, paano yung mga ibang tricks niya bago na kilala si Hindi pa siya nag, anong tawag doon? Disappearing Man? Anong tawag doon? Disappearing Man? Hindi pa siya meron eh. The Disappearing Man. Disappearing Man ba or transporting man? Or Basta, something like that? yeah. Basta, hindi pa niya ginagawa yun eh. Ginawa niya lang yun nung medyo sumisikat na siya. Tapos, di ba parang umaten sila ng Science Expo. Tapos may Tesla coil na nagwa-wild doon. It makes sense. Nakita ni Hugh Jackman si Christian Bale, nanonood lang, hindi siya natatakot eh. Kasi yung ibang tao, tumatakbo from the Tesla coil. So, tignan niya si Christian Bale na parang, nakita ko na to before. So, yung sinasabi mo, clone na siya nung nakilala niya asawa niya, nung nag-anak sila. Hindi pa siya clone nung nakilala asawa niya. Yung clone niya naman niya yung in love dun kay Scarlett Johansson eh. Oh. Gets naman. Tsaka, kung kambal sila, bakit sila na-fascinate dun sa Chinese guy na living the act? Who is living the act? Parang ganun. Oo nga, kasi For the longest time pala, ginagawa rin nila. Yung living the act. Nililive nila yung act na
Mag-isa lang silang Doon niya nakuha yung idea na kailangan niya mag-live the act. Hindi! Kaya niya na-appreciate yun. Kasi ginagawa na niya. Oo. Bakit assistant lang siya ng magician kung gano'n na siya kaangas sa simula? Ha? Kung may twin na siya sa simula pa lang, bakit assistant lang siya ng magician na bano? Kasi ito yung weakness. Plant lang siya eh. Hindi. Ito yung weakness. Like may strength sila ni Hugh Jackman. Tapos alam niya yung technical side, hindi siya flashy eh. Oo nga. Tsaka para meron silang magic trick na parang, is it gonna be, o dinidesign mo pa yung trick At alam na mo, to, parang sa ganun. totoo lang, Hugh Jackman shouldn't have gone there. Yeah. Kasalanan niya. Na Yung ano? pagtali Totoo. niya. Kasalanan niya eh. Pero it shouldn't have escalated. Hindi, si to that. Christian Bale. Oh? Si Christian Bale yung nagtali na mali. Oo nga. Siya may kasalanan lang Tapos ko. di daw niya matandaan. Oo nga. Di ba? Alam mo bakit? Bakit? Kasi isa pa lang siya noon. Kasi clone niya yung nagtali. Pwede. Di ba? Pwede. O yung kapatid niya yung nagtali. Feeling ko ina-overcomplicate natin yun. Ikaw yung Sabi ko nga, hindi sila clone eh. That movie in itself is Akala ko talaga complicated. clone sila. Kasi anong point na nandun si Tesla? Anong point na nagkita kami ni Tesla kung hindi niya kinlone si Christian Bale? Actually, Tapos the clones don't know that they're clones. Di ba? Kasi nung pag bumaba sila sa tubig, well, they're dead na rin. Like, hindi naman na siya... Alam mo yan? hindi, pero may realization siya na parang, nung na-clone siya, parang, oh shit. Red, kasi you're ready to get your hands dirty. Oh, you are ready to get your hands dirty, mate. I see you've already tried to get your hands dirty. Why does he sound like Jason Statham? Excuse me. It's been a while since I've seen real magic. Yung theater owner. Tangina. Bobo. Alam mo, boot na lang nag-rewatch tayo. Kasi for the longest time, akala ko clone talaga yung... Ako rin, Teka, ano ba? Ako lang ba nag-misunderstand nun? hindi kasi, Or totoong theory ba siya? ang hindi ko maalala lang talaga doon sa, buti na pero natin ulit. Tangina, anong ginawa ni Nicole Tesla ulit? Ba't siya nandito sa fucking movie na to? Pero siya technology. Ba't kamukha yun si David Bowie? Mahilig sa Oppenheimer din, si Albert Einstein parang Gandalf dun eh. Parang ka ba Oppenheimer? Yun lang yung kilala naming scientist! Tama ka! Diba? Meron siyang reveal eh. Yung kamay muna yung kita, tas hands behind his back. Bilang mamaya may, Albert Einstein. Coming to give advice. Tangina, yung ganun mga yun, like, parang may mga parang Record of Ragnarok, parang may mga random gods lang na hindi mo alam. Tapos biglang Si dumating Beelzebub. tapos biglang may dumating yung pinakamaangas na god para si Zeus. Si Zeus. Y'all know this guy. Yeah. Ang ganda ng point mo yun sa Oppenheimer. You know fucking You know- my homie, pare, si Mr. E equals MC squared over here, pare. Kilala niyo si Josh Hartnett? Hindi. Si Albert Einstein. Kilala niyo? Tang-inang yan. Na-enjoy mo ba yung Oppenheimer? Hindi. Dude, Tapos yung pa yung nanalo ng Oscar. hindi, alam mo, dude, I will agree with you. Alam mo yung, di ba yung nasabog na yung bomb, he dealt with the repercussions na, yung court scene na lang yung medyo, oh my God, this is going. Parang. That Oo could have- na, payat na si Robert Downey Jr. Oo. Gets na namin, Hindi, okay. yung trial niya, Trial that could talaga. have been 10 minutes. Ini-interview pa yung asawa niya. Dude, like, kahit ako, like, ina. fuck, this could have been 10 minutes. Oo, totoo. As in, may Na-enjoy ako sa ko- courtroom drama, but that was done so terribly. No, it was too long at that point. It was 2 hours na by that point eh. I think kasi ginamit nilang hype piece yung bomba eh. Tas parang ang totoong storya is, nainis ako sa ganun, actually. Minsan nag-work siya though, yung tipong, akala mo tungkol dito yung movie pero di pala, tungkol pala dito. Pero hindi pwedeng 3 hours, Red. Yung reveal na yung second hour na, hindi pala tungkol sa dito yung movie. Tungkol dito. World War II, na ako Medyo World War II nut ako. So, very interested ako on how everything. Tapos ako parang, siguro, nung pumutok na yung bomb, which by the way, tinanggal nila yung sound. Walang sound. Pero it was effective sa totoo. I mean, sige, fine. Yeah. Pero, nag-expect ako ng, kasi 'di ba very very magaling sa sound si Nolan, tsaka parating yung kinukuha sila Hans Like Zimmer. sa core mo mga ganun. maririnig, sa puso mo maririnig. So, parang nagba-brighten lang sa ako parang baka may isa pang bomb. Baka may isa pang bomb. They were scene. going for something, Red. Parang yung sa fucking fight scene sa Creed, yung silang dalawa na lang bigla.
Puta sa 3 yun eh. Ang pangit yun. Yun yung pinaka-well-received sa critics. Pero they were going Ang for weird something different eh. So, yeah. Oo parang binend. Kasi ang maganda sa Creed, yung unang Creed, basically Rocky lang siya na mas maganda, na modern. Tapos yung 2, basically Rocky 4 lang siya. Tapos yung 3, hindi, Dragon Ball to. Sabi nila. Sino magdedirect? Si Michael B. Jordan. Talaga? Mahilig ba sa boxing movies? Hindi. Mahilig siya sa anime. May part doon nakita yung nagbangkay silang dalawa eh. may part doon yung suntok na yung bumukat sa likod. Parang tangina naman. Talaga ba? Nag-transfer yung energy dito. Puta. Sinapak niya dito niya. Tangina yan. Tayo, hindi na robot talaga yung pinag-usapan Well, natin. 30 minutes. The first 30 minutes was about robots. Robots and Prestige. Yan talaga yung title. Tangina yan. Robots and Magic. Ganda nun. Sobrang bobo nung nung realization na hindi pala siya clone. Hindi ka talaga Tapos makamove. nakikipag-away pa ako kay Laroy nun. Tapos nung in-explain nila sa akin, tapos parang na-realize ko na mali nga ako. Hindi Ayoko kasi- talagang pakawalan eh. I guess you were pretty drunk. Medyo na rin tayo nun. Medyo junks na rin It tayo was nun. fucking 3 a.m. na tas Ganun ba? nakakatawa kasi yung nag-message ka pa doon sa group. Hindi, kasi ganito. Di, tapos nagsabi siya ng abracadabra, randomly. Di ba? And the last words, abracadabra. He never said that shit. Saan naman lang in-establish na meron siyang corny line na Oo ginagawa, nga. di ba? Oo. Tapos yung nung ginawa niya, tapos di ba patay na siya. Ano sabi niya? Never, He never said that. Parang alam mo yung episode ng Rick and Morty, yung Don't Develop My Tapos Up. yung Tapos nag-twist. bila na lang siya Tapos parang, has he ever done that ever? No. Never in his First time. Ay, ako. Wala namang robot na... Say, let's close it out, pare. Anong... Ha? Like, mahilig ka ba sa ano? Gundam kasi yun lang yung pinanood ko talaga na Gundam. Wala pala tayong robot na alam eh. Tangina ng Di, robot pa tayo. in-explain ko yung Robocop, Terminator, Titanfall. Pare. Titanfall. Hindi ko nalaro yung Titanfall. Maganda pare. siya. Maganda siya. Maganda siya. Para siyang Call of Duty na may robot. Nilaro ko yung Robocop, the video game. Meron? Na bago. Kaya ng PC mo. Kaya nga ng putay ng PC. Luma na yun siguro. Hindi, bago. 2021. Talaga? Ganda. Action, ganun? FPS siya. So si Samus ba from Metroid is a Hindi. robot? Naka-iron- Hindi, nakasuit lang pala siya. ang main reveal doon babae siya. Si Iron Man ba ay cyborg o robot? So, Or tao? sa comics, I think, di ba? Cyborg na siya. Cyborg siya sa si Kasi- War Machine yung cyborg, si Iron Man yung human. Kasi Hindi. nakikita ko siya sa Marvel vs. Capcom, tangina, wala namang tao sa loob nito eh. Straight up nagbumabalaktot na yung kamay niya eh. Pag, Si Tony Stark sa comics, alam ko yung suit niya nasa dugo na niya eh. May ganun nakabobo eh. okay. Pero at the same time, kahit yung luma pa rin, I would argue na cyborg siya. Kasi yung Yung chest reactor niya, niya, yes. So yeah, implant siya eh. he's just more human than robot. I guess. Oh. Nainis nga ako yung ganda ng point mo yung suit niya like as the movies went on, tayo sa daliri niya. Ang bullshit niya, Oo may nga. nanotechnology na. Oh, like, Tsaka hindi ko gusto yung suit niya sa dulo, yung mukha na siyang macho. you wanted Gusto ko yung slim clunky. fit. Yeah. Akala ko ang gagawa nila ng shit yun na parang, nawala yung suit niya na high-tech, gagamitin niya yung luma niya. Baka Yun yung maangas, diba? Para throwback, diba? Parang sa Battlefield. No Battlefield. So, it's based on the board game Battleship. May part doon na, let's take it old school. Tapos, di ba parang kalabanin yung high-tech alien weapon nila. Pare, kuha tayo ng battleship ng World War II, pare. Hindi nga. Oh, dude, di mo na bro? Tapos kasama niya yung mga old veterans, tapos tumutugtog yung Thunderstruck ng Hindi ACD. Dude, sobrang metal niya eh. Kahit sobrang corny yun. Hindi ko alam na ganun ka kasi Dude, Battleship. yung entrance sa mga matatanda. Sobrang hirap na yun. Thunder! Tapos may technique daw. born in the middle of a railroad track! Tangina, intro music din pa kayo yun eh. You've been thunderstruck! Song of the gods! Hindi ko alam na ganun yung... May part doon na drinap nila yung anchor para maiwasan nila yung laser. Tapos nag-drift yung barko. As in drift yung barko. Kasi sakto yung pag... Gago, kailangan ko panoorin Kailangan mo to. panoorin. Hindi ko alam na ganun siya. Kala ko realistic shit Sobrang siya. bobo niya. Ba't may alien? Ha? Kala ba nila yung alien?
May isang I part did nga not doon. know. Dude, yung sobrang US power siya. So, US Yun lang, propaganda yun lang. machine. Yun lang, Meron yun isang lang. army guy. Ah. Isa na lang yung paa niya for serving Ah. Vietnam. Tapos nakipagsuntukan siya dun sa alien na may high-tech na suit. Tapos nanalo pa siya. Kailangan ng ganun eh. This is, yun yung class, this is for you, mother... Tapos nag-cut yung motherfucker. Tapos nag-cut sa ibang scene. Yung mga, yun lang yung ayoko minsan sa World War II movies. Kaya gusto ko yung Saving Private Ryan. Hindi siya masyadong US propaganda. Kasi Yeah. actually medyo negative nga yung Yeah. connotation niya sa war. Pero like kunwari yung Fury. Alam mo yung Fury? Yung tank. Sobrang badass lang nila. yung all-star cast. Tapos lahat sila, tank commander si Brad Pitt. Si John Barenthal. Si John Bernthal, my favorite, Let me tell you something, Red. Let me tell you something. It's never fair. It's not fair, Red. When I put them down, they stay down, Red. One match penny in a time. Tapos, parati siya tumitingin left and right. Parang gawa. Yun yung John Bernthal acting. How you? I did it because I liked it. Uh. And you were not gonna manage. Tell me, Red. Did that feel good? Si John, teka lang. Kaya bang gano'n ka-fucked up tong tangke na to? Tapos for some reason, si Michael Peña yung driver. Oo. Si Logan Lerman yung secondary gun. Yeah. Yung main cannon is si Shia LaBeouf. Shia LaBeouf. Ba? Yeah. Or si... I think- Shia LaBeouf. Tama. yeah, Shia LaBeouf. Tapos si John Bernthal yung... Ano ba si John Bernthal? Yeah, he was there. Siya ba yung... Main gunner siya. Ganun. Okay, Oo. baliktad. Or driver ba? Hindi ko matandaan. Hindi siya yung driver. Or siya yung Alam- naglo-load. Siya yung may pinakamalaking machine gun na hawak parati. Siya may bit-bit nun eh. Buong Kaganda ba si John Bernthal? Oo! Si Shia LaBeouf yung baliw dun. Hindi si John Bernthal. Let me tell you Tangina, something. nag-impersonate tayo ng John Bernthal for nothing, pare. Nandyan siya! Fury cast. Lima ba sila? Akala ko apat Di lang. mo nakita yung naka-skull shirt siya eh, buong movie? I'm gonna be the Punisher. Andun nga siya. I'm gonna be the Si Punisher. Grady Travis, pare. I'm gonna be the Punisher after this. Tapos ang pangalan ni Brad Pitt doon, War Daddy. Kasi yun lang yung tawag nila sa kanya. Tapos ang tawag doon, ang ginagawa nila is bago sila magsimula, lumaban. Sabihin nila, best job I ever had. Best job I ever did. Ganun. Young man. Tapos namatay sila lahat eh. May Except isang si Logan nabuhay. Lerman. Yeah, si Logan Lerman. He was Yung- allowed to be lived. Oh, yung nakita siya ng Nazi. Tapos parang nirescue niya ata yung Nazi na yun eh. Hindi, walang ganun. Oo na, yung nakita siya, isa-squill ba ako nitong Nazi na to? Di ba ganun yan yung last scene? Meron siyang ginawa na Nazi doon, tapos namatay lang ata sila lahat. Oo. Basta, ang highlight sa war movies, kung may guy na kinakausap, I'm gonna return back to my girl. Oh, Yun wala yung na. Yun yung namamatay. Yung unang mamamatay. Sana si Vin Diesel sa Saving Private Ryan. What you doing? Writing letters to my father. Ito unang mamamatay. Ito mamamatay to But first. it's a Saving Private Ryan, di ba? Doon nga siya namatay. Oo. Yung binaril siya ng sniper, Oo. tapos ayaw siyang patayin. Oo. Tapos di sila makapunta doon. Ang favorite ko talaga sa Saving Private, yung last stand ng sniper, bawat patay niya, nagko-quote siya ng Jesus Bible. maangas. Kakaangas na. So, angas din ang pagkamatay niya, yung sinaksak siya slowly. Oo. Oh, tangin na yan. Ba't tayo napunta doon? Kasi yung tank, Dati John Bernthal. parang robot siya. Yung tank. Parang siyang robot. So robot movie of Fury, pare. Oh, dude. Hindi. Hindi nga. Kung yung mga vehicles So, ito, robot ito, din, ito. Top Gun is a robot movie. Dude, sa Twisted Metal Black, sa PS2, ang special ni Sweet Tooth doon, pagka-pindot mo, mag-transform siya into Maging a nuclear robot. bomb. Hindi, maging robot siya. Hindi nga. As we tooth talaga. Oo, gago. Pa- Dude, panoorin mo yung Twisted Metal series. Maganda ba? Ang campy niya, pare. Kampi naman talaga siya dapat, di Oo ba? nga, dude, sobrang solid niya. I think sobrang faithful nila. Talaga? Sobrang ganda. Okay ba si Axel? Noho Hank at as Calypso, Dude. pare? Talaga. Kuha niya yung man. Dude, Nakita ko yung pinost mo na sobrang malamang nagmamark out ng tao. yung supercut ng thank you for playing Twisted Metal. kuha niya yung mannerisms. Ganda nga. I think perfect casting siya. Hindi ko lang gusto yung final boss. Pero, minor. Si Minion ba? Oo. Sabi. Wala nang choice eh. Hindi yung design. Yung design ni Minion pangit. Pero to be fair, yung design naman ni Minion sa game, medyo very basic devil. Gusto mo spoil ko? Oh, sige, go. Hindi siya nakatangki eh. Ha? Like siya lang. Oh, siya lang. Ang weird. Yeah, sabi, Paano siya lang? siya lang, yung powers niya, him as a demon lang. So wala siyang... Wala siyang vehicle. bobo Oo lang! nga, like, sabi, parang gusto na Wala lang- siyang hell tank. Wala. Parang gusto lang isubvert yung expectation. Pero the rest is fine.
Yung medyo, yung part lang na yun, it's like, I don't know. Baduy. Sayang naman Galing ni Will Arnett at Samoa Joe. Oo nga eh. Nakakatawa na finusion nila si Will Arnett tsaka si Samoa Joe to make Sweet Tooth eh. Kasi hindi magaling, inaasahan nila baka di magaling mag-umarte si Samoa Joe. Gago. Tsaka, ang weird nga, hindi nila alam na voice-over actor siya. Feeling ko kaya niyang i-pull off yun eh. Yeah. Nag-voice work siya for like video games eh, si Samoa Joe. Tsaka magaling talaga siya magsalita. Pero one more thing. May Nuzzle Buster ba? Wala. Meron siyang, parang in F5. Hindi naman yung movie. Siguro gusto mo, Kokina clutch. Kukinaklat siya si Anthony Mackie, pare. Sino mga nandun? Si Spectre. Yes. Si Warthog. Chucky Flute. Wala. Yung monster truck. Yung characters are there. Pero ini-spoil pa nila ata for the next season. Yung tipong pagkabukas ng garage, may nakita silang monster truck sa loob. Baduy. Yun yung sikat na, ano eh. Yeah. Sweet Tooth, Mr. Grimm, Okay. Axel, Si Roadkill. played by, sino yung Vulture guy sa Avengers? Anthony Mackie, yun. Yung Anthony Mackie. Hindi Vulture. Falcon. Falcon. Si Shadow is also there. Shadow. Yung may special, yung hearse na purple. Hindi ko matandaan. Okay. Ano ba si Twister, pare? Yung F1. Nasa season 1 siya. Interesting. Ganda. Interesting. Ba't si Calypso season 2 lang? Siyempre, siya yung big reveal eh. Na ako yung may-ari ng Twisted Metal. Inang yun. Sobrang ano. Maganda nga talaga. So, maganda. Okay. So, ano ba? Pag-usapan ba natin mga robot or... Ano oras na ba? Ano tayo? Naka 72 hours na tayo. Yeah, may open mic pa ako. 7 hours na. Hindi, 1 hour, 5 minutes. Pero not bad. Yeah. Not bad. Coming off like a very Serious. intense politic episode. Yeah. Open mic ka na, Red. Ayoko mag-open. Tangin na nito. Mahal mo pa ba yung comedy, Red? Mag-open mic ako bukas eh. Sige. Nasa most ako bukas. At least, sige, saka na. Yun, panoorin niyo yung shows namin. Kung ito ay lalabas next week, malamang sa Sabado na yung show ko. Sa September 13, Century City Mall. Ako si Victor, si Bao, si Isa. Ikaw, Andre. September 27, PWD show. Lahat nandun, PWD. Ako, depressed. Margie, depressed. Si Roger. Isa. And Krisa May. Yes. And Rondo Hindi ko pa Lapre. nami-meet si Krisa May. She's a sweet girl. Okay. Ako rin, September 27, kasama ko si James, si Muman, Uli, si Mark, si Judd. Nasa Alabang kami. We have a South show. That's gonna be on 4 o'clock. So technically, kung gusto mo talaga mag-comedy day, pwede ka mag-nod doon, tapos manood ka kila Andren pagkatapos, magkalapit lang naman. Tickets are going fast, by the way. Half sold na kami. comedymanila.ph. Check it out, mga kaibigan. At sa lahat ng mga robot people dyan, Pasensya na 30 minutes lang nung... pasensya na naging The Prestige yung biglang usapan namin. Pero, in true bago matulog fashion, we tried, pare. We tried. I-comment nyo kung ano paborito yung robot at mga namisot. At kung clone ba talaga si... Oo nga, clone si ba? Christian Bale. O twin si Christian Bale? Baka ako lang yung hindi bobo na nanonood ng The Prestige. Andren, take it away. Guys, pwede na tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi-di, pare. Ay, isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Napanood nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. Bye. comedymanila.ph The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.